Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Pagkadat sa kanata na attorney Sammy Buat. Yan ay nag-invite kanak. O yung mga hadirin na wal hadirat itong yada tengadi ang mga guest natin na second sa mga lain-lain na mga banwa, different sa mga lugar, yata ko kamayo yung pagkadat sinagam Islam. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Muna sa lahat, itong si Sammy Buat, matagal na kami ito magkasama sa da'wa. Sa una, kaya ko pa mag-lecture, magtindig. Ngayon, medyo critical na. Kasi parang plane ay palanding na. Bawat plane na maglanding ay iba ang kanyang sound. Kaya, alhamdulillah, na-invite ako dito sa itong mabuting gawain ay pag-remind sa bawat isa dito sa mundo. Paano siya maka-perfect, paano siya maka-gawa ng kabutihan dito sa mundo. Si Attorney Sammy, alhamdulillah, idoan natin sa Allah, panalangin natin sa Allah ay bigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timpala. Kasi ang tao kung magdeposito sa bangko 1 milyon, hindi magbigay yung bangko ng 1 milyon din. Usahalon sintaw so untong. Hindi. Wala kang makita, bangko, magdeposito ka ng 1 million, pagkatapos ng 1 month, bigyan ka ng 1 million. Wala. Pero ganito gawin, magmuhadara, magparimain. Bawat isa sa atin, yung si Sammy Buat at saka yung nagparimain, ay halimbawa may kantipala ng Allah sa iyo na 1 million, 1 million din ang yung nag-arrangement. Walang pagkaiba. Kaya, alhamdulillah, iduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo ay ikhlas. Ikhlas yung damdaman natin, yung pangatayan natin sa pag-atinadi. Kasi ito ibadat. Hindi ito gawin ng parang mga pista-pista lang, hindi. Ito ay isang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibadat, kailangan ang number 1 kay ikhlas. Ikhlas tayo sa wala tayong iniisip, wala tayong kahanda dito, maliban sa para tayo makaintindi sa ano ba ang inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dito sa mundo para gumanda ang life natin sa kabilang buhay. Kasi yan ang mu'min, iniisip niya yung dunya sa 100%, ang kabilang buhay ay 1 million. Kasi itong mundo ay maikling panahon lang dito. Ito tayo lahat maikling panahon lang. 60, 50, wala na. Kahit sa'yo na yung lahat ng kabutihan sa mundo, lahat ng pera, pero bukas, o next year, o next month, iiwan mo na. Kaya, sa kabilang buhay ay forever ang life doon. Kung doon ka sa maganda, forever ang maganda. Kung doon ka sa masama, forever din ang masama. Kaya nga, ang mu'min, ang palagi nila tinututukan yung life sa kabilang buhay. Itong mundo, okay rin. Pero wag ibigay lahat dito sa mundo yung life mo. Wag. Bale, alhamdulillah, kana-invite ako dito sa pag-lecture. Ang inibigay ni Sammy sa akin, yung paano yung paniniwala
agama Islam matuwid. Paano yung paniniwala sa agama Islam matuwid? Mununo yang pagkatigam mo sa agama mo sa itsakto. Na nga, pasal ya sigurado ya damdami sami yang madig yang mga umat Islam dito sa mundo, hindi tama yung paniniwala sa Islam. Na kung hindi tama yung paniniwala mo sa Islam, useless yung sambayang, useless yung puwasa, useless yung lahat ng ginagawa mo kabutihan dito sa mundo kung hindi tama yung paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kwenta. Kaya nga pinaka-critical ito at topic yung inibigay ni Sami sa akin. Pinaka-critical. Kasi kung masira ito, lahat ng gawin mo mabuti dito sa mundo, sira lahat. Sira yung sambayang mo, sira yung puwasa mo, sira yung hajj mo, sira yung zakat mo, sira yung pagbigay mo, pagtulong mo, sira lahat. Kung ito ang masira, yung paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tinatawag na al-aqida al-islamiyya. Kaya, una sa lahat, tamangan natin yung punuan para katikaban natin. Bago kita masal sa topic natin. Dengan kamayo yang piagalong cin Allah subhanahu wa ta'ala, fitratullahi alladhi fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratullah alladhi fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Lahat tayo ay yang into kita mayo sayang nag-arrange ka natin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang yagayinan ka natin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang yagabutang sa ubos ng parte ng badan natin, yung gumagawa, naglagay ng mga parte ng mga itong badan natin, yung ulo, tainga, kalb, lima, paa, walang iba yung naggawa diyan kung maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, parang pagkasimbol sa sakyanan, inasimbol ng Allah yung tao sa wala siyang tatanggapin na relihiyon maliban sa Allah, relihiyon ng Allah. Kaya, yan ang first, ang pag-asimbol sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang sakyanan, hindi siya tumatanggap sa relihiyon maliban sa relihiyon ng Islam. Yan ang pagkasimbol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, yan ang meaning, fitratullah alladhi fataran nasa alaiha wala tabdila li khalqillah. Yun ang shortcut na meaning niya. Ang manusia, ang tao, lalaki man o babae, inasimbol ng Allah, wala siyang tatanggapin na relihiyon maliban sa relihiyon ng kaya yan ang asimbol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema, kung masira yung pag-asimbol, hindi na tumatanggap ng Islam. Kung masira yung pag-asimbol ng Allah, ma-change yung pag-asimbol ng Allah sa atin, yan ang dahilan ay hindi na tayo tumatanggap ng Islam. Okay. Anong first ang makasira sa pag-asimbol ng Allah sa atin? Anong first? Ang first ang makasira sa yung pagkasimbol ng Allah sa atin ay syaitan. Yung syaitan. Syaitan. 24 hours ang syaitan, ang kanyang isipan, paano masira yung pagkasimbol ng Allah sa iyo. Para ka hindi tumatanggap, para hindi ka makatanggap ng Islam. So, para di ka makatarima ng Islam. Yan ang gabakan ng syaitan. Anong dalil natin? Ano ang pinipoint ng syaitan sa atin? Yung itong heart natin. Yung heart natin. Yan ang tinatawag yung iman natin sa Allah. Anong dalil natin? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yan ang gisite ng Satan ito para di makatama yung paniniwala mo sa Islam. Allahu Akbar. Kung hindi makatama yung akida mo, sabi ng Satan, successful. Kaya nga sabi ng propita, anong sabi ng propita? Ala fil jasadi mudghah idza saluhat sa'iru amali. May inilagay ng Allah diyan sa tao na kung yan ay makatama yan, maging mabuti yan, ay lahat ng ginagawa ng tao dito sa mundo ay mabuti. Kung masira yan, lahat ng gagawin ng tao dito sa mundo ay sira rin. Ano ba yan? Yung paniniwala natin sa Allah. Yan ang tinatawag akida. Sino yung first magsira sa kanya? Satan. Okay. Yan ang sabi ng propita. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Kulluhum wa innahum atathumus syayatinu fagitalat an dinihim. Sabi ng Allah, ang pagkasimbol ko sa lahat ng tao dito sa mundo ay linagyan ko sila ng tumatanggap ng Islam. Pero kung dumating sa isang tao, hindi niya tanggapin ng Islam, yun ang dahilan na kaya ng Satan sumira yung pag-asimbol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-number 2, makasira sa yung pag-asimbol ng Allah, tumatanggap tayo ng Islam. Tarima natin yung sukuan sin Allah. Pero di natin matarima kasi may sumisira. Ano yung number 2 sumisira? Yung parents mo. Satan number 1, Satan. Ika-number 2, parents. Kaya, halimbawa yung parents mo, walang agama. Ang agama niya hindi matuwid, ay ganun ka rin. Kasi doon ka rin sumusunod. Kaya, parents, sabi ng Islam, yung sumisira sa kabaitan ng tao, kabaitan ng anak. Parents yung sumisira sa kanya. Anong dalil natin? Sabi ng propita, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat ng pinalabas ng Allah dito sa mundo at tao ay pinanganak sa tumatanggap ng Islam. Tumatanggap ng lahat. Christian, Muslim, ano ba yan? Ang paglabas niya sa mundo ay isa lang ang tatanggapin niya, Islam lang. Pero kung mangyari di siya tumatanggap, dahilan sa kanyang parents. Anong sabi ng propita? Paabawahu ayuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumaggisanihi. Maging siya Christian dahil sa kanyang parents. Maging siya Yahudi dahil sa kanyang parents. Maging siya wrong yung kanyang pananampalataya sa Allah, iman sa Allah dahil sa kanyang parents. Hindi sinasabi ng propita ay dahil sa parents, maging Islam siya, wala. Ang sabi ng propita, maging Yahudi siya, maging Christian siya, maging ano ba niya na relihiyon. Hindi Islam dahil sa kanyang parents. Ang meaning, tingnan niyo yung hadis, hindi binangkit ng Nabi Muhammad ang parents niya dahilan maging Islam. Hindi. Kasi dati na siya Muslim. Dati na siya tumatanggap sa Islam. Na-assemble na yung kanyang katawan siya. Ang tatanggapin niya lang, Islam. Kaya, na-assemble na. Anong sumira sa kanya? Satan, ika-number 2, parents. Kayong parents niya, ina niya, sexy, maging sexy rin yung anak. 100%. Yung ama niya, ang negosyo haram, yung anak niya susunod din sa kanya, yung negosyo niya haram.
Yung ama niya hindi maglima wakto, ganun din lang magyari sa kanyang anak, hindi na magsabayan. Kaya nga, sabi ng propeta, yung sumisira sa pagkatao mo, ang maging Muslim ka, ay isa ang parents. First yung Satan, ikadalawa ang parents. Kaya nga kamu mga ulitaw, tingnan ninyo yung babae, yung pakasalan ninyo. Padaparbijati dini taribat yadak. Kailangan, sabi ng propeta, kayo ang mga teenager, mga walang asawa, kung mga asawa kayo, tingnan ninyo yung babae relihiyoso. Bakit? Mapanatili niya yung anak mo sa Islam. Pero kung napili ninyo guwapa, sexy, dancing, ganun din ang anak mo, dancing din ang gawin niya. Mag-dance din. Ganun din. Allahu Akbar. Kaya nga sabi ng propeta, padupar, bijatid din. Number 3, sumisira sa pagkatao natin sa Islam. Number 3, sumisira sa pagkatao natin sa, maalis tayo sa Islam. Number 3, wala kang gana mag-school, wala kang gana magintindi sa agama Islam. Kaya nga ito, attorney, isang ito, sambok ini, pamalaway, di matanak yung mga ulitaw, di matanak yung mga daga o mga ulitaw sa agama. Sambok yan Kaura sa wada yan mawala na itong lecture, kahit saan ka, mawala na tayo sa landas ng Islam. Wala na. Kaya nga sabi ng Allah, padakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kailangan talaga ganito. Kaya nga ito at Sami, na alam ko na siya ito, madugay na kami ng kilay, na maduki ko na kilaan si Sami sa yan yung kada sa Islam adi sa Davao Resort. Amo na ini intao, liaol niya, imbaran niya, giamit niya, in-knowledge niya, giamit niya, in-power niya sa agama Islam, mga katote, magurang ko agama Islam. Ang kana, na alhamdulillah, idoan natin pa Allah subhanahu wa ta'ala, yang magkagyaw yung life na naadi sa dunya, mabarakat yung umur na naadi sa dunya, inshallah subhanahu wa ta'ala, sambil mga pamilya niya. Ngayon balikan ko, why pa kita nakasudya topic natin, yung makasira sa pagka-Islam natin, 3. Kasi, ang ka-Islam natin, lahat ng tao dito sa mundo ay Islam. Anong basis natin? Fitratullahi alladhi fataran nasa alayha. La tabdila li kalima, la tabdila. Long sinallah, la tabdila li khalqillah. Di na long sinallah kasambihan, di na mag-change. Di na mag-change. Ang pag-asimbol ko sa isang tao ay wala siya tatanggapin maliban sa Islam. Wala siya tatanggapin. Diba? Anong ebidensya? May makita kang tao dito sa mundo, ang gusto niya, hindi maganda. Yun ang question. Si Christian, si Muslim, hindi Muslim, ang gusto niya dito sa mundo, ang life niya, peaceful. Hindi niya gusto yung may gulo. Yan ang tinatawag Pitra. Islama. Wala kang makita dito sa mundo at tao, kahit anong klase ng tao, tanungin mo, anong gusto mo? Maganda yung life ko, walang katatakutan. Kahit ano, lahat tayo, yun ang pangarap, yun ang tinatawag Islam. Kasi as Islam, ang gusto niya alive dito sa mundo ay peace, salam. Na paano masira yan? Paano mawawala sa landas ng kabutihan? Yun sinabi ko 3, ang dahilan. Number 1, Satan. Kaya nga doon sa Surah Yasin, unin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitana lakum aduwwun mubin. Kailangan sabi ng Allah, ang turing ninyo sa mga setan ay kontra. Kontra. Wag ninyo turingin yung setan, bagay. Wag.
Huwag ninyo tingnan yung setan sa bagay. Huwag. Ang tingin niyo sa lahat ng setan ay kontra. Pero yung karamihan sa atin, kasi wala na sa landas ng Islam, na bagay. Bagay na. Labi-labi dari mga tausog, yung karamihan may bagay siya na setan. Alam mo yung mga magbigay ng mga pagkain diyan sa mga kahoy, magtawag sa gabi, tinatawag, inda, uto, Allahu Akbar. Yun ang sabi ng Allah, kontra mo. Sabi mo, hindi bagay. Paano Allahu Akbar? Hindi magkauyon. Allahu Akbar. Kailangan sa setan, huwag mo sundin. Kunin mo, ang setan ay isang pinaka-kontra mo yan. Kaya, ano ang ugali ng setan? Bigyan ka niya ng malaki yung tingin mo sa mundo. Lagyan niya yung utak mo sa malaki yung mundo. Kaya mo napatayon yung sarili mong kapatid o di kaya ang mga relative mo dahilan sa mundo. Yun ang gawa ng setan. Lahat ng nangyari dito sa mundo, tingnan ninyo. Yung mga nagsuntukan, nagpatayan, anong dahilan? Ang question, anong dahilan? Dunya, pera. Allahu Akbar. Sino yung nagbigay? Setan. Setan yung nagbigay sa atin. Kaya, okay. Number 2, gaalis tayo sa forma ng Islam dahil sa parents. Kaya nga, kayo na naman ng mga babae, tingnan ninyo yung lalaki. Huwag kayong tumatanggap ng lalaki, gwapo lang. At maraming pera. Wag. Sabi ng propeta, para hindi kayo maalis sa Islam, ang tatanggapin ninyo lalaki, dito sa mundo, ang maging kabiyak ng puso ninyo ay 2 sipat lang. 2 sipat. Yan ang tip ng Islam sa inyo. Number 1, itsakto yung pag-agama. Number 2, maganda yung ugali. Kasi marami rin ang nag-agama, hindi maganda yung ugali. Huwag mo tanggapin. Kahit nag-itim pa dito yung pagsujud niya, kung hindi magandang ugali, tapon mo. Hindi maganda. Kahit kanya na yung lahat ng ugali yung maganda, pero walang ibadat, itapon mo rin. Kasi makasama sa pamilya mo. Pag anak ninyo, wala kayong mapalang maganda. Wala. Yung anak ninyo maging addict, o maging old-dapper, o maging terrorist, yung anak ninyo. Yun ang tip ng Islam sa inyo, mga babae. Number 1, religyoso. May agama. Number 2, mabuti yung kanyang ugali. Kaya, kung makita ninyo sa lalaki yung dalawa yan, pwede niyo sabihan ninyong mga parents, ito na yung lalaki ay hinahanap ko. Pabilat tausog, maghingi yung nanay mo sa 1 million, sabihin mo, nanay, 50,000 lang. Allahu Akbar. Kasi tabiada ko man na, ada sin tausog, kung anak niya maganda at saka may degree, na tinutad yung lahat ng nakasto ng parents. Nakaabot ng 2 million. Nasabi niya, kailangan lalaki magbigay ka ng 2 million. Allahu Akbar. Ang pinakamaganda dito sa mundo, huwag mo tingnan yung mundo, yung pera. Tingnan mo yung religyoso at saka magandang ugali. Kailangan, pwede sa babae, pakiusapan niyang nanay niya kung yung nakita niya lalaki yung dalawa. Religyoso, magandang ugali. Pwede. Huwag kang mahiya. Pakiusapan mo yung pamilya mo. Kaya, kayo na naman ang mga lalaki, huwag kayo matintal ng gwapa. May gwapa, sexy. Walang kwinta yan. Walang kwinta yan. Walang kwinta yan, mga kapatid. Yung ikatatlo, ang makasira sa pagka-Islam natin ay
palagi tayo hindi makarinig ng remind. Palagi dito di kari remind. Ano tinatawag gafla. Gafla. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu bala shahidna an taqul yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Lahat tayo before tayo naging tao dito sa mundo, naging jara. Anong meaning anong jara? Yung alikabok. Hindi pa tayo nakapunta dito sa mundo, ang lahat tayo ay alikabok. Yun ang tinawag ng Allah. Sabi ng Allah, hindi ba ako ang Allah ang nagbigay sa inyo ng life? Atau ako ba, sabi ng Allah, ang nagbigay sa inyo ng nyawa? Lahat tayo dito sa mundo, Christian man o Muslim o Yahudi, ang sinasabi nila, yes, ya Allah, ikaw ang susundin namin. Pero sabi ng Allah, warning lang baka pagdating sa kabilang buhay, sabihin ninyo, nalimutan ko. Allahu Akbar. Sa ito pa, isang uri na mawawala tayo sa landas ng Islam, hindi tayo ma-remind yung sabi natin, Allah, ikaw ang sambahin namin. Ang tatlong uri ang mawawala ka doon, makalimutan mo siya. Dahil walang ganito, walang seminar, walang lecture. Na ngayon mga kapatid, very easy na ngayon magrinig ng lecture. Kung may cellphone ka, bawat isa tayo may cellphone. Bili ka lang ng paload ka lang para sa net, i-abribo lang yung YouTube. Yan yung Kalagan, Maguindanao, Tausug, anong uri ng basa, English, nandiyan lahat. Doon ka sa bahay mo, bigyan mo ng kasi 30 minutes lang. Para lang hindi ka mawawala sa landas ng Islam. Kasi itong ikatatlo dahilan, kawawala tayo sa landas ng Islam, wala tayong marinig sa explanation sa agama. Wala. Kaya nga, itong seminar, pinakamalaki ang reward ng Allah sa sino ang nakaisip. Kaya ni Sami, pinakamalaki. Lahat kayo, bigyan ng Allah ng award, 1 million, 1 million, 1 million. Lahat kayo, 1 million din ang kanisami. At sino mga kasama ni Sami. Sa inyo, 1 million. Bawat isa sa inyo, bigyan ng Allah sa 1 million si Sami. Napila kayo lahat. Sa ito mas marami yung kay Sami. Kaya nga, pinaka-the best dito sa mundo, ang ikaw ang dahilan na makarimain yung mga tao sa agama Islam. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, sabi ng Allah, wala nang pinakamabuti at trabaho gawin dito sa mundo kung maliban sa magparimain ka sa tao sa Islam. Waman ahsanu qawlan, wala nang sabi ng mismo Allah nagsalita, wala nang pinakamabuti dito sa mundo gawain maliban sa iparimain mo yung kapatid mo sa agama Islam. Wala yung opisina, wala yung anong trabaho din, wala. Kahit katiting, hindi makapantay sa yung tawagin mo yung isang tao, parimainin mo sa agama Islam. Allahu Akbar. Na ilang kayo dito na natipon? Ilang kayo dito natipon dahilan sa tawag Isami? Allahumma barik. Sabi ng propeta, ang magtipon-tipon na dahilan sa Islam, ikhlas. Sabi ng propeta, paglabas ninyo, wala na kayong dosa. Kuno magapuran, sabi ng propeta. Kung ikhlas kayo sa pagpunta ninyo dito para gumanda yung pag-agama ninyo, paglabas ninyo dito sa area, sabi ng propeta, wala na kayong dosa. Wala na kayong dosa. Allahu Akbar. Sa ito pa nakapantay tayo sa mag-Hajj. Yung mag-Hajj, maggasto ng 300 ngayon sobra. Magpunta pa sa Makkah. Mag-sacrifice pa sila. Bago sila mag-uwi, walang dosa. Tayo, naglingkod lang. May pakapin pa, painit. Aircon pa. Allahu Akbar.
Kung ikhlas ang pag-intindi mo, pagpunta mo dito, paglabas mo, wala ka ng dosa. Wala ka ng kasalanan. Wala ka ng kasalanan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kailangan ikhlas yung niyat natin sa pagpunta natin dito. Para tayo makaintindi sa itsakto agama. Yang topic ko kamayo, meaning si La ilaha illallah. Kasi yan ang akida. La ilaha illallah Muhammadan. Kung hindi mo maintindihan ni meaning ng La ilaha illallah at saka wa anna Muhammadar Rasulullah, ang sambayang mo useless. Useless. Allahu Akbar. Nagsabayang. Wala siyang alam sa yung meaning ng La ilaha illallah at saka Muhammad Rasulullah. Useless yung sabayang mo. Useless. Useless. Kaya nga inilagay ng Islam, inilagay ng propita, yung poste ng Islam, number 1, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Allahu Akbar. Number 2 lang yung sabayang. 5, number 1, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kung hindi mo maintindihan yan, huwag ka nang pumasok sa number 2 kasi hindi tatanggapin ng Allah. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Anong meaning ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kaya nga yung dalawa yan, yung Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakita natin yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan sa Surat Muhammad. Faqala subhanahu wa ta'ala, fa'lam. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ng Allah, fa'lam. Kung sino ang nakapasok sa madrasa, fa'lam, fi'lul amar, sugo. Fa'lam. Sabi ng Allah, intindihin mo sa mabuti yung meaning ng La ilaha illallah. Kung hindi mo maintindihan, useless yung lahat ng gawin mo maganda itong mundo. Useless. Kaya nga advice ko sa inyo at sa kayong pakarinig, kailangan itanong natin sa nakakaalam sa atin yung ano ang meaning ng La ilaha illallah Muhammadan Rasul. Bakit nandyan sa number 1? Ang shortcut, hindi tatanggapin ng Allah yung sambayang mo, ang puwasa mo, ang zakat mo, ang hajj mo, ang pagpakain mo, ang pagsadaka mo, kung hindi tama yung kaalaman mo sa La ilaha illallah Muhammadan Rasul. Wala. Useless. Anong meaning ng La ilaha illallah? Shortcut niya, ang shortcut Kasi kung meaningan natin sa meaning na later, La ilaha illallah. Walang hak pwede sujudan, maliban sa meaning Pero ang shortcut na meaning niya, lahat ng gawin mo dito sa mundo, ibadat, kailangan galing sa puso. Kailangan galing sa ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang meaning shortcut, La ilaha illallah. Ang sambayang, ang puwasa, ang zakat, pagpakain, pagsadaka, kailangan ikhlas sa. Yan ang meaning La ilaha illallah. Al-ikhlas. Yan ang shortcut, al-ikhlas. Ikhlas ka. Anong meaning ng ikhlas? Wala kang niyat, wala sa isipan mo yung nagsambayang ka dahil sa kanisami. Wala sa isipan mo nagpunta ka dito, pagpakita lang para maganda yung damit ko, para gwapa ko. Hindi. Ang meaning ng ikhlas, nagpunta ka dito para maintindihan mo yung agama ng Allah subhanahu wa ta'ala itsakto. Yun ang meaning ikhlas. Kasi hindi tatanggapin. Halimbawa, nagpupuwasa.
nagdating yung Ramadan, sabihin mo, magpuasa ko kasi yung lahat ng mga kaibigan ko nagpuasa. Eh, di tanggapin ko yung puasa mo. Bakit? Nagpuasa ka lang dahil sa mga kaibigan mo. Yun ang tinatawag, hindi ikhlas. Allahu Akbar. Babae. Kasi meron okasyon ngayon na magtundong ako kasi yung mga lahat ng mga kasama ko nagtundong. Allahu Akbar. Katantan mga iban ko biyaon, nagtuturong na magturong dahil sa bako. Namitong niyo buko di kelas. Buko di kelas. May teto, nagturong pasalsin. Bagay niya. Yun ang tinatawag ka hindi ikhlas. Okay. Ang ikhlas, gawin mo yung lahat ng gawin mo ibadat, wala kang niyat maliban sa sunod mo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah. Anong minang Muhammad Rasulullah? Maraming matamaan dito sa Muhammad Rasulullah. Ang pagsabi mo sa wa anna Muhammadan Rasulullah, tinatanggap mo yung lahat ng gagawin sa ibadat, sumusunod ka sa ginagawa ng propita. Kasi yung agama ng Allah, inibigay niya sa atin, walang explanation. Sabi ng Allah, aqimus salah. Sambayan kayo. Pero hindi sinabi ng Allah, ano ang posisyon? Magtindig ba o ano ba? Wala, hindi sinabi ng Allah. Sino nagsabi? Propita. Propita yung nagsabi. Kaya nga, ang meaning ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, pagbigkas mo sa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, para rin sinasabi mo, ya Allah, pasaksiyan ko sa iyo, ang gagawin ko ibadat sa iyo ay sumusunod ako sa aksyon ng Muhammad. Allahu Akbar. Hindi ako maggawa-gawa sa gagawin ko sa ibadat. Hindi. Kaya nga, lahat ng ibadat mo, i-check mo sa gawain ng propita. Nagawa niya, wala. Kung wala niya nagawa, ay wag mo gawin kasi hindi matanggap ng mind natin yung mas bright ka sa propita. Hindi. Matanggap ng utak natin yung mas bright yung mga Pilipino sa Muhammad. Atau mas bright yung mga ulama sa Pilipinas sa mga sahaba. Hindi matanggap ng akal natin yan. Hindi matabog sinakal natin mas bright kita nyo. Di. Ang kanya ito, kailangan sa atin, sumusunod lang kita. Sumusunod. Kaya nga, ang tip ko sa iyo, para hindi tayo mawala sa landas ng Islam, 3 lang. Tip ko sa iyo, 3. Para hindi ka mawala. Kasi yung 3, ito ang dahilan ng mga Muslim ang kawawala sa landas ng Islam. Hindi nila gagawin 3. Number 1. Kung nag-agama ka, kailangan may ebidensya sa Quran at saka hadis. Kaya yan ang number 1. Kailangan, kung gawin mo yung ibadat, na sure mo ang may ebidensya sa kitab, Quran o hadis. Pero lahat ng gumagawa ng agama dito sa mundo, may Quran, may hadis. Kaya, number 2, para hindi ka mawawala sa landas ng Islam, yung pagpamining mo sa Quran o hadis, sumusunod sa pagpamining ng mga sahaba. Okay, hindi ka na mawawala. Pero kung may mag-lecture dito, mahaba yung pungot. Allahu Akbar. Yung kaniyang kopya ay parang isang bahay. Pero maglapas sa Quran o hadis, pero yung pagpamining niya, kinuha niya sa kaniyang akal, kaniyang mind, sabihin mo, Sheikh, mawawala tayo sa landas kasi hindi natin matanggap mas bright ka sa mga sahaba. Hindi namin matatanggap mas bright ka kahit kanyan pa yung kopya mo kaya laki ng bahay, hindi namin matatanggap mas bright ka sa kay Abu Bakar. Kaya nga yung pagpamining natin sa Quran o hadis, kailangan sumusunod sa pagpamining ng mga sahaba. Hindi ka na mawawala. Natingnanin yung mga tao kawawala sa landas ng Islam. Quran ang sinasabi, hadis yung sinasabi, yung pagpamining
nawawala sa pagpamining ng mga sahaba. Allahu Akbar. Tingnan. Bigyan ko yun ng halimbawa. Na yung mga matanda natin, mga peris natin na maya, yung maulod, meron ebidensya sa Quran. Maglapal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wasallam. Uy! May isang sahaba ang nakapamining sa maulod sa yan. Kasi sila yung muna-muna ang nakatanggap sa yan na ayat. Yung mga sahaba yung muna ang nakatanggap sa yan na sa ayat. Kaya paminingan nila sa kanyan. Wala kang makita agaro ng pagpamining nila. Wala. Sino? Ikaw lang. Allahu Akbar. Mawala ka na. Kasi nakahiwalay ka sa pag-intindi ng mga sahaba sa ayat. Iba yung pag-intindi mo. Mawala ka na. Mawala ka na sigurado. Kaya, number one na tip ko sa inyo para hindi tayo mawala sa landas ng Islam, kailangan yung ibadat natin ay may dalil sa Quran o hadis. Number two, kailangan yung pag-explain sa Quran o hadis, sumusunod sa pag-explain ng mga sahaba. Okay, number three. Para hindi tayo mawala sa landas. Allahu Akbar. Bali, tingnan niyo yung mga matanda. Tingnan yung matanda na wala sa landas. Yung tatlo yan, may isa yan na hindi na nagkasunod. Three. Dito sa akida. Yung paniniwala. Huwag mo iuna yung mind mo, yung akal mo sa Quran. Wag. Sunod, ang akal mo, gawin mo, nandun sa likod ng Quran. Anong sabi ng Quran? Sabi ng akal mo, hoon. Huwag mo iabante. Kung iabante mo yung akal mo, mawala na ka sa landas. Mawala ka sa landas. Anong sample? Kasi akida ibigay nun sa atin. Anong sample na mawawala ka na sa landas ng Islam kung iuna mo yung akal mo, yung pag-isip mo sa Quran. Maraming mga ulama nawawala sa landas. Hadisin Rasulullah, ang Allah ay magdating dyan sa langit every 2 o'clock o 3 o'clock sa madaling araw. Magbaba dyan sa langit. Ang tama, paniniwala, maniwala ka sa andyan siya. Ang hindi tama, ikuan mo yung mind mo. Ano ba yun? Palihukon mo yung mind mo. Sabihin mo, paano? Nandyan yung Allah sa langit. Sa ato pa, ang langit ay ika-number 2 nandun sa taas. Ika-number 3 nandun sa taas. Number 2 taas. Hindi pwede. Hindi pwede ganun. Kasi bawal sa Allah ang may nakataas ba sa kanya. Hindi kami magkuan. Hindi kami magtuo. Sa nandiyan yung Allah. Ano ba diyan? Ang nandiyan yung rahmat niya. Nawawala sa landas kasi ginamit ang kamay niya. Allahu Akbar. Sa akida, huwag mo gamitin yung mind mo. Kailangan sumusunod sa ayat. Sabi ng hadis, nandiyan yung Allah. Nandiyan yung Allah. Allahu Akbar. Number 2, yung mga tao nawawala sa landas, sabi nila, dito sa mundo magkaiba-iba yung gabi. Iba yung gabi sa Saudi, iba yung gabi dito sa Pilipinas, iba yung gabi doon sa doon. Paano yan? Sa ato pa, madaling araw doon sa Amerika, magbaba yung Allah. Madaling araw dito sa Pilipinas, magbaba rin ng Allah. Ginamit mo yung mind mo. Huwag mo gamitan yung mind mo. Sunod ka lang sa basta madaling araw, magbabayang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na. Ngayon ang dahilan, galong, galong in galong, gatanak yang gatanak sa agama Islam, pabila yang utaw ka, gamitan na yang dumduman naan, sa iuna naan sa piagalongan sin Quran o hadis. Matanak takaw dyan. Matanak ka. Minang piagalong sin Allah, yang Allah ato sa taasin,
arasnan. Nalongsin mga ulama, mga lain yang mga ikiskulanan lang nanti. Yang Allah maskin wain. Ya agad kan mo maskin wain. Allahu Akbar. Yang akidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah ijatuh mangintu ko yang Allah ado sa tasin arasnan. Pasal yang Allah bawal kanan yang umpama makataas kanan bawal. Di pwede. Yang Allah ado sa tasin arasnan. Namika gamiton yang akal mo may nag-uno. Uning igabag na ato yaga indog wada ko san ayo dasal magadumdum. Pasal wa iusip sin mga sahabi minan. Panginto ka kay ato yang Allah sa taas. Uli mga dalil natin. Pabila ko magsugod uning basahan mo. Pabila ko magsugod uning basahan subhana rabbiyal uning sin a'la. Ato sa taas. Allahu Akbar. Na pabila ko magdua, uning pasipag dua mo. Rabbi Rabbana, madua ka sa ato sa? No, may kayang akida mo, yang Allah, mas kinuha na asahan, na pabila ko magdua na, ya Allah, atagya ko, ya Allah. Pasal, mas kinuha. Allahu Akbar. Yan, yang akida. Pabila masapad yang panginto natin sa Allah, yang katigam natin sa Allah, sapad ubus yung gabakan natin. Sapad. Sapad ubus yung gabakan natin mga kalumanan ko sa agama Islam. Kaya nga, pinaka-critical yung akida. Labi-labi na kamo mga ulitaw, kailangan makasadya dumduman mayo yung piyagalaw nga akida ay tsakto, magunawan ng akida si mga sahaba, mga kalumanan ko sa agama Islam. Na nga, yan yung doa natin kada kita makasambayang. Unyang doa natin kada kita makasambayang. Ihdinas, ya Allah, atagya ko sa pag-agama maturid. Turid. Lang cinala, sino yang kalinyan mo yatakukan mo pag-agama? Sino grupo yang kalinyan mo yatakukan mo pag-agama? Yahudi, Christian, atau sahaba? Naunilong ilong tatan? Siratal? Unisunod ka lang? Siratal? Siratal lazina an'amta? Yan ang itubag natin. Ya Allah, yang iatag mo kanak na pag-agama na magunawa ng pag-agama sin itong ikaluyan mo. Itong mga mahal mo mga tao. Sino ang mahal ng Allah mga tao dito? Nabi Muhammad o yung mga radiyallahu anhum warado. Mahal sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung matikadang mo, way dalil na mahal ng Allah. Wala. Allahu Akbar. Si Ustad Muslimin, si Sami, way dalil sa mahal ng Allah. Wala. Nawin kita masunod. Piyagalong sino Allah. Iatagukan mo asang ko masiling sa minang pag-agama ng mga utaw mahal ko. Siratal ladina an'amta alaihim. Gairil magdubi alaihim. Ya Allah, ayaw ko atagi sa pag-agama sin mga utaw magadob. Uli magadob. Yahudi. Walang dhalin. Ya Allah, ayaw ko pag-atagi sa pag-agama tadin. Sino yung tadin? Nabuko nag-agama sa agama sa tadin. Kada adlaw yan yung basahan natin na dua. Di matarima yung sambayang natin o di natin makadua yan. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. Kunin sunod? Longsin Allah o karangagan mo gayd. Longsin Allah, pangayod ako kanak. Paghingin ako sa akin, sabi ng Allah, ibigay ko sa lahat. Ibigay ko sa iyong lahat ng gusto mo. Pero sabi ng Allah, ako ang sundin mo. Ito ang gusto ko, idoa mo sa akin. Kasi kung pinabayaan tayo na yung mga ulitaw, ang doa nila, yung babae, na in love siya. Allahu Akbar. Halimbawa lang sabi ng Allah, pag doa na kaibigay ko sa iyo yung lahat ng doa mo. Na magdoa na tayo. Yung ulitaw, ya Allah, ibigay mo sa akin yung babae. Kaya guwapahan ako talaga. Yun lang doa mo. Yung mga walang pera, magdoa. Ya Allah, bigyan mo ko ng pera, marami. Pero sabi ng Allah, wag idoa. Ang idoa mo, bigyan kita ng pag-agama, ijakto. Allahu Akbar. Ihdina siratal, agama ijakto. Bakit? Kung nakuha mo dito sa mundo yung agama ijakto,
ikaw na yung tao pinaka number one. Allahu Akbar. Ikaw na mano siya number one. Bakit? Sino ang tao dito sa mundo number one? Propeta. Allahu Akbar. Yan ang number one. Wala na makalabaw sa Nabi Muhammad. Anong inibigay ng Allah sa kanya? Yung agama itsakto. Allahu Akbar. Agama? Yan ang hinihingi tayo. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'am. Kaya nga, balikan ko. Sabi ng Allah, fa'lam. Intindihin mo sa maganda, sabi ng Allah, yung meaning ng La ilaha illallah. Intindihin mo siya? Proper. Nagsabi yung Allah sa atin sa paalam, intindihin mo. Pero bago tayong sinugo ng Allah sa intindihin natin, binigyan kita yung ng Allah ng mga kagamitan na para maintindihan natin siya. Kaya, yung natamaan lang sa sabi ng Allah, paalam, yung nabigyan ng Allah ng mga alituntunin para mo siya maintindihan. Yung mga may mga akal. Kasi yung akal yan number one, parang kagamitan, maintindihan mo yung la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bago ka sinugo ng Allah, paalam, intindihin mo. Binigyan ka nang muna ng akal. Kaya nga yung mga abnormal, walang kasali. Hindi kasali diyan sila. Hindi kasali sa paalam. Hindi. Kasi hindi nabigyan ng isipan. Kaya ngayong ikaw, babae o lalaki, may isipan ka, critical yan. Critical yan. Kung hindi mo matagpuan ang pag-agama itsakto, hindi mo matagpuan yung agama ng Allah, wala ka rin pagkaiba sa isang kanding. Wala kang pagkaiba. Wala kang pagkaiba sa isipan ng kambing at saka karabaw at saka sapi. Ang sapi may akal din. Ang kambing may utak din. Pero hindi nila nagamit yung utak sa pagkaintindi sa Allah. Ikaw, amano siya, lalaki o babae, binigyan ka ng Allah sa utak. Anong dahilan? Para mo matagpuan yung Allah subhanahu wa ta'ala. Para mo makita, para mo malaman yung Allah, siya ang gumawa sa iyo. Siya ang magriski sa iyo. Siya ang magbigay sa iyo ng yawa. Allahu Akbar. Kung ito sa mundo, practical lang dito sa mundo, libil yung hangin natin, yung kakuha natin, libil. Hindi pwede magtaas, hindi pwede magbaba, mamatay ka. Libil, 25 lang, libil. Gaya rin ng dugo. Yung dugo mo, kailangan libil. Kung magtaas, high blood. Kung magbaba, anong tawag doon? Kailangan libil. Allahu Akbar. Sino ang naglibil sa kanya? Yun ang question. Sino ang naglibil? Itong hangin, sino ang naglibil kanya? Allahu Akbar. Walang iba kung Allah. Kaya nga sabi ng Allah, yung mga tao ni Samud, hindi nila pinansin yung rasul nila. Sabi ng Allah, unang sabi nila, paamma Samudu pauli ko, bitagya. Allahu Akbar. Yung si Samud at saka yung mga tauhan niya, pinatay namin lahat sila, sabi ng Allah. Napatay sila lahat. Anong ginawa ng Allah? Yung libil ng hangin, simubra. Paamma Samudu pauli ko, bitagya. Itagya ini, pinasubra. Na, anong sa isipan ninyo? Itong libil ng hangin, gawin ng Allah, itong 25 at 30 alibil ng hangin, gawin ng Allah 1,000. Ipatay tayo lahat. Paglabas natin diyan, hindi na tayo makanapas kasi sobra yung Allahu Akbar. Anong magawa natin? O di kaya, ang gawin ng Allah, sabi ng Allah, stop, halt. Yung halt mo, tabi ng stop. Na nag-stop, natuwan. Sabi niya, heart attack. Sinabi ng Allah sa iyong heart mo, stop. Allahu Akbar. Kaya nga lahat tayo ngayon, gaya namin sa Karesame, ako, namigyan mo sabi ng Allah, ready ka na. Kasi inutusan ko yung dugo mo magtaas. Ang nangyari, high blood.
May maintenance kada araw. Yung mga may high blood, may diabetic maintenance, every magkain ka ng yung maintenance mo, sabihin mo, ito pa-remind sa akin, malapit na ako. Malapit na ako. Kasi sinabi ng Allah, taas ka sugar, taas ka dugo. Na kung sabihin ng Allah, dugo! Gawin mo yung kataas mo 1 million. Patay. Patay ka. Kaya nga, kailangan talaga intindihin natin ang Allah. Kasi ang Allah yung nag-maintain sa atin, nag-maintain sa dugo natin, nag-maintain sa sugar natin, nag-maintain sa cholesterol natin, nag-maintain sa utak natin. Kung utak mo yan, may isang ugat lang yan na maputol. Abnormal. Allah. Lakataan namin hulwatin, lang sabi ng Allah. Kung gustuhin ko lang sin Allah, alisin ko yung utak mo yan, putulong ko yung maliit lang na ugat, sabi ng Allah. Lakataan namin hulwatin, putulong ko lang. Makita mo yung tao diyan magsasalita sa walang salita na kasi naputol yung Allahu Akbar. Ngayon, maganda yung utak mo, magsalita ka, maganda. Allahu Akbar. Alam mo yung wrong, alam mo yung correct, alam mo yung masama, alam mo yung hindi masama. Bakit? Binigyan ka ng Allah ng Allahu Akbar. Na kung hindi mo alamin yung Allah, fa'lam annahu la ilaha, hindi mo alamin yung Allah, na yung utak mo yan, gaya rin ng utak ng sapi. Kaya ngayong lahat ng tao dito sa mundo, hindi nila alam yung Allah sa proper. Parehas din sila sa manok, sapi, iban kanding. Noon na. Yung sapi at kanding, kahit saan sila magkita yung lalaki at saka babae, go. Kasi hindi nila ganun. Na yung lalaki at saka babae, kahit magkita, magsumutay, ngayon kahit magkita, mag-zoom, pero hindi pa kasal. Ano ba yun? Ay sapi at nakakaraba yun. Allahu Akbar. Ganun na. Binigyan tayo ng Allah sa akal para malaman natin ang mali at saka yun ang pinaka-number 1. Kaya mga lalaki na alam mo hindi tama, na huwag kayo magtawag ng mga babae, hello, kumusta ka na, ibigay mo, Allahu Akbar. Hindi tama yun. Na kung hindi mo kuhan ka, go pa rin, nagaya ka rin ng kanding. Hindi mo alam yung, kasi sa shortcut ng akida, binigyan tayo ng Allah ng akal para malaman natin ng proper yung Allah, yun ang gumagawa sa'yo, yun ang mag-resiki sa'yo, yun ang mag-timing sa yung mga dugo mo, yung mga sugar mo, ang napas mo, yan ang nag-control sa kanya. Kaya, yan Kaya nga, yung utak mo yan, kung malaman mo yung mabuti at saka maganda, dahil sa utak mo yan, ginagamit mo utak mo sa simusunod sa balaod ng Islam, sabi ng Allah, mas maganda ka pa sa malaikat. Innal ladzina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Mas maganda ka pa sa malaikat. Pero kung ang utak mo yan hindi makaintindi ng tama, masabi ng Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Sinala, sabi ng Allah, sinala yang pinaka masama ginawa ng Allah dito sa mundo. Masama pa sa hayop. Kaya nga yung akal natin, babae lalaki, itama natin. Anong uri ng pagtama natin sa akal natin? Kasi akal natin galing sa Allah. Bigyan natin ng gasolina, galing din sa Allah. Anong gasolina ng akal? Anong gasolina? Yung akal natin ito galing sa Allah, inibigay. Yung baran natin galing sa lupa. Anong gasolina ng baran? Tubig dito sa lupa at saka yung mga pananim, mga prutas, kumakain tayo. Yan, gasolina sin baran. Yung utak, anong gasolina niya? Ay galing sa langit ang gasolina niya. Ano ba yan? Quran o hadis. Yun ang gasolina ng utak. Kung hindi mo bigyan ng tubilan ng gasolina, yung utak mo galing sa langit, Quran o hadis,
Allahu Akbar. Ano mangyari sa iyo? Yung sakayan, ang makina niya walang gasolina, anong mangyari yan? Ano mangyari sa sakyanan walang gasolina? Takbo yung sakyanan, pero walang gasolina. Ano mangyari? Magputok. Melong niya, overheat. Kasi walang gasolina. Nagputok. Ganon din ang mano siya. Yung akal mo yan, hindi mo gamitin, hindi mo bigyan ng gasolina. Tingnan ninyo ang nangyari sa kanila. Nag-agama, wala sa proper. Nagpamilya, wala sa proper. Nagnegosyo, wala sa proper. Bakit? Ay, yung utak niya, ininaligan ng gasolina. Tingnan mo. Tingnan ninyo yung mga panakaw, mga palahubog, tingnan mo. Tingnan mo. Anong yan? Kaya, ngayon ang shortcut akida natin, mga lumun ko sa agama Islam, mga katote, maguran sa agama Islam, ay balik ko sa tausog, in katantan kita ni upya, pangyari sin Allah sa in agama nato, agama Islam. Anong dalil natin? Hadis. Sabi ng propeta, ang tatay ang gumagawa ng yung pamilya niya, maging Christian, maging Yahudi, maging ibang ang reliyon, yung tatay. Hindi sinabi ng propeta, ay tatay ang maging Islam siya. Hindi. Kasi dati na siya Muslim. Kaya, yan ang mga dalil natin na kaya nga, yung mga pamilya natin, mga kapatid natin, kayo nakarinig dito, ay kailangan pagdating sa bahay, ay sabihin ninyo sa mga kapatid ninyo o wala dito. Yun ang tamang ugali ng Muslim. Yung nalaman niya ang maganda, ay kailangan ipaabot niya doon sa mga tao, hindi siya nakadating. Kayo nang sabi ng Allah, yun ang tao makasuccessful ang life niya dito sa mundo. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sino yang makapagsipa sa apat? Yan ang tao, successful ang life niya dito sa mundo. Sabi ng Allah, pinaka-debase ang life ng mundo. Number 1, nakatagpo ng akida matuwid. Number 2, yung ginagawa niya proper. Proper sa all dalil o hadis. Number 3, hindi siya makasabar sa hindi niya makadistribute yung nalaman niya. Hindi niya makashare. Makashare niya. Number 4, kailangan sabihin niya sa kanyang sarili o di kaya mga tao ay kailangan dito sa mundo ay palagi natin ilagay sa isipan natin yung sabar. Sabar. Watawasaw, bisabar. Bakit? Dito sa mundo ay trabaho lang. Wala dito yung kagandahan, ang kagandahan doon sa kabilang buhay. Kaya, wasallallahu la khaira khalqi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Syukran sa lang kataantan kamo nag-atin. Ubus ka mo nakatin adi na syukran sa pag-invite na yung kanakan. Wa sallallahu la khaira khalqi wa salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.